Mapagpalang umaga ng Sabado. Dito tayo sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Sa tahanan ni Sister Cheryl, no? Na meron tayong Bible study po dito. Ayan na siya. Ayan. Para makita nyo lang, meron tayong kasama yan. So, bibidyo tayo. Sa pagkakataon na ito, alam nyo po, ang buhay ng tao, hindi talaga natin masusukat. Sometimes ang buhay ng tao mabait, sometimes hindi naman mabait. Kumisan maramot, kumisan hindi naman. Sabi nga ng iba, depende sa mood ng isang tao yan. Hindi. Alam niyo po, ang Biblia po, nagtuturo, tinuturuan tayo para sa ikabubuti natin. Kasi pag hindi tayo tuturuan ng Biblia o salita ng Diyos, hindahin mamamatay na lang tayo. Wala pong titignan ng Diyos sa atin. Kasi wala naman talagang titignan eh. Ano po? Halimbawa, meron nakalagay dito, meron sinabi si Apostol Pablo. Ano sabi niya? Tingnan lang po natin yung nakasulat. Ano? Ito. Sabi niya rito, ito, sa 2 Timothy verse 3:17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at tanda sa lahat ng mabubuting gawain. Pero bago natin ipagpatuloy ito, tayo muna ay lalapit sa Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami ni Sister Cheryl sa aming pag-aaral ng iyong mabuting balita o ebanghelyo upang lubos namin maunawa ng iyong mensahe sa amin, sapagkat ang aming buhay hindi po namin alam kung anong magiging wakas, magiging anuman. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaya sabi niya, ang tao o ang tawag dito ay lingkod ng Diyos. Ibig sabihin ng lingkod ng Diyos, naglilingkod sa Diyos o sumusunod sa Diyos, ay maging ganap at tanda sa lahat ng mabubuting gawain. Ito. Paglingkod ka pa ng Diyos, anong nakalagay? Anda. Anda ka. Kaya walang mood yan. Wala sa mood yan, huwag natin kausapin. Ay, nasa magandang mood yan, samantalahin na natin. Hindi ganon. Kapag ang isang tao, lingkod ng Diyos, yan, nakahanda po siya sa lahat ng mabubuting gawain. Kasi yan po ang sinabi ng Diyos sa tao eh. Tingnan pa natin ang isang talata. Sabi ni Pablo, Efeso chapter 2, verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagkikipag-isa natin kay Kristo, Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Yung una pa man, yung nung magkaroon na po tayo ng kamalayan sa masama't mabuti. Yan. Yan po ang binigay na batas ng Diyos sa atin kasi po, bahagi tayo ng kanyang likha. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo po yung magandang pagkalikha. Bakit po? Kaya sabi dito ni Apostol Pablo, noong una, ano daw po yun? O, tingnan na uli natin. Nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inandian niya noong una pa man upang gawin natin. Si Pablo po nagsasalita sa 2 talatang ito.
Wala pong iba. Ngayon, paano po tayo maihahanda? Halimbawa, si Pablo rin ang nagsabi, lahat ng tao nagkasala. Hindi nakahabot sa basahin na lang natin para huwag po tayo magano. Dito sa isa niyang sulat, tingnan natin sa Roma, anong sabi ni Apostol Pablo? Sa 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakahabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung gumawa lang sana tayong mabuti mula nung mamalayan na po natin ng tama at mabuti, yung gusto ng Diyos, hindi po tayo nagkasala. Ang problema po, imbis na sundin natin ang gusto ng Diyos, ang nangyari, ang gusto muna natin ang susundin natin. Then at saka na lang lalapit sa Diyos kapag may problema. Anong kasabihan niyan? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kumbaga, uli na ngayon ang Diyos. Pag may problema ka, ihingi ka ng awa ngayon sa Diyos. Hindi, ang sabi nung una, upang sa mabubuting gawa, doon po tayo gagawa. Ano yung mabuti? Kabaligtaran ng masama. Pagdikitin niyo po yung dalawang kulay, isang puti at itim. Alisin mo yung itim. Anong makikita niyo po? Hindi po ba puti? Wala kayong makikita ng iba kundi puti. Pero nung pinagtabi po yung kulay itim at puti, nakikita niyo na po yung itim. At nakikita niyo na rin yung puti. Ganun lang po eh. Yung ginawa po ng Diyos para sa atin, ay nawasak ni Satanas po yun. Umentra po ang dyablo para tayong mga tao ay maisahan niya, mabitag niya. Ang unang history ng ganyang pangbibitag ni Satanas o pandaraya, panluloko, lahat ng masama. Kasi ang ibig sabihin ng Satanas masama. Si Eva at Adan, si Eva po dinali niya. Kung si Adan lang, hindi niya po madadali kasi laging kausap ng Diyos si Adan. Pero dinali niya si Eva sa pamamagitan ng matatamis na salita. Kaya nakuha niya kayo si Eva. Nabitag niya si Eva, natokso niya, naloko niya. Isipin mo, ang sabi niya kay Eva, Eva, pag kinain mo yung bunga ng prutas na ito, magiging parang Diyos kayo. Sino ba naman ang ayaw maging parang Diyos? O sabihin na natin mayaman, parang mayaman kayo. Di po ba? Sa hirap ng buhay eh. Sino bang ayaw maging mayaman? Kaya natokso ang babae. Kaya nagsimula po, nang pumasok po yung kasalanan, pumasok na po yung kamatayan sa pamamagitan ng historyng ganyan. Ayon sa chapter 5 ng Roma. Ngayon, tayo ngayon ay nahulog sa kasalanan. Di na po tayo nakahabot sa panuntunan ng Diyos. Anong nangyari? Yan na nga po. Ma-pride tayong mga tao. Pag sinabi natin kahit mali, may pilit natin eh. Kasi katwiran natin eh. Ako yata may katwiran. Parang yung palabas sa television. Pag may katwiran, ipaglaban mo. Yung kay Jopet season, tsaka yung magkamang season, yung patay na po yung matandang season na yun eh. Si Jopet naman hindi pa. Naalala niyo yun na sa programa sa television? Ano po, yung kung may katwiran ipaglaban mo. Namit ko po yun eh, yung matanda. Nung pumunta po ako sa ABS-CBN, nangihingi ako ng gamot. Na alam niyo na pagka walang mapagkukunan pati TV station, kaya nakarating ako doon, nakita ko yun. Opo, yung matanda. Okay. Kaya tayo po nilahanan ng Diyos ng mabubuting gawa noon pa man. Yung problema po,
inuna natin ang kalooban natin kaysa kalooban ng Diyos. Tignan niyo po yung turo ni Jesus. Dito po sa San Mateo, ganito po ang sinabi ni Jesus. Actually, ito isang panalangin po na ang nag-request na turuan silang manalangin ay yung mga apostol niya, sila Pedro. Kasi po nakikita nila si Juan Bautista at yung mga tagasunod ni Juan Bautista, tinuturuan sila. Kaya itong Pedro, natukso na, Panginoon, turuan mo naman kaming manalangin. So, ang sagot ng Panginoong Yesus, tingnan niyo po dito sa Mateo 6:9, ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. 10, dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Kita niyo po. Sino nagturo niya ng ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na buhay? Masunod nawa ang iyong kalooban. Kanino kalooban? Kalooban ng Diyos. Sinong nagsabi? Ang ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po nasunod yun Yung kalooban natin, ang sinunod natin. Yun nga yung kasabihan, nasa tawang gawa, nasa Diyos ang hawa. Kaya pag nagkamali tayo, takbo tayo kagad sa simbahan, manalangin, humingi ng tawad. Yan ay karanasan ko po Sadyang may pagkareliyoso rin ako nung bata ako. Nung doon na po ako sa Baguio nakatira nung araw, at tatrabaho doon po Pag mayroon po ako nagagawang mali, alam niyo po, nung ginagawa ko, pumupunta na po ako sa simbahan sa Baguio. Katakot-takot na panalangin, pangingi ng tawad. Ganun po talaga Wala ka naman talaga matatakbuhan Meron ka ba matatakbuhan na iba? Oo, sabihin mo na mga tao, pwede. Pero mas maganda sa Diyos ka na talaga lumapit. Nandun ka pa nga, binobola mo pa nga ang Diyos. Diyos ko, hindi na po uulit. Talagang, kasi bilang tao, talagang ganun po tayo, Kasi wala tayong kamalayan. Wala tayong malay pagdating po sa Diyos. Maging si Apostol Pablo man Nung panahon na siya po ay hindi pa apostol ni Jesus, talagang walang niya siya sa mga taong mga walang niya. Tignan niyo po yung kanyang testimony. Kung ano sinasabi ni Apostol Pablo nung hindi pa siya naging apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Meron po siyang sinabi Basahin natin, Ito po, meron ako. Ang sabi niya rito, ito yung kwento niya Sa unang Timoteo 1:12. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Yan Dati hindi tayo karapat-dapat, pero sabi ni Pablo, dahil itinuring niya akong karapat-dapat. 13. Kahit nanungunay nilapastangan, inusig at nilait ko siya, si Jesus. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Noong hindi pa ako sumasampalataya. Lahat naman ng tao nang hindi pa po mananampalataya kay Jesus, sa anak ng Diyos na buhay. Ganyan tayo, wala tayong pinagkaiba kay Pablo. Anong sabi ni Pablo? Malupit, di po ba? Anong sabi niya? Inusig at nilait ko siya. Isipin niyo. Ngayon mo gawin yan. Usigin mo, nilait mong tao. Ididimanda ka nila nga sa cybercrime. May kalalagyan ka. 14. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob. O yung biyaya ng Diyos po yung kagandahang loob,
ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ng manampalataya at pag-ibig na matatagpo sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Kasi totoo ang pahayag na ito, dapat paniwalaan ng lahat. Si Yesu Kristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Kita nyo, sabi ko sa inyo, pinakawalang yang tao si Pablo sa panahon niya, nang hindi pa siya sumasampalataya kay Jesus. Pero nung nakausap na niya po si Jesus nasa langit, si Pablo nasa lupa, yung journey to Damascus. Yung kinausap po ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Pablo, o tignan natin ang ginawa niya. Yung sinabi ni Pablo, tama-tama dito. O, tignan natin ano yung journey to Damascus ang tawag dito. Gawa 26:12. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pare. 13. Nang katanghalian tapat abang kami naglalakbay, nakita ko, Aring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoo, nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Kita niyo po ano sabi ni Jesus kay Pablo? Ng pangalan niya, Saulo, hindi pa siya apostol. Bakit mo ako pinag-uusig? Hindi ba yan na sinabi rin ni Pablo? Yung kanyang kwento sa kanyang buhay? Nilait at tinusig ko siya, si Jesus. Kita niyo po? Sinusig, sinaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan para mong sinisipang matulis na bagay. 15. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. Kita niyo? Ako si Jesus na iyong inuusig. Kaya nung ikwento niya na magkwento na si Pablo sa kanyang epistola, ayan, nilait ko siya, tinusig. Pero sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoong Jesus. Bakit? 16. Tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod, yung pagiging apostol, at magpatuto tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Yung lahat ang nakita ni Pablo at nakita at ipakikita pa ni Jesus, doon siya nagkaroon po ng pananampalataya. Kaya ang kanyang pagtatapat, anong sabi niya? Sige, tignan uli natin ha. Napakaganda, no? Anong nakalagay dito sa sulat niya? Basahin natin, ano? Anong sabi ni Apostol Pablo? Ako'y sa unang Timoteo 1:12, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Di ba sabi ni Pablo, kita talaga kita bilang aking lingkod, bilang apostol. Ibig sabihin, ang sabi pa niya, magpatutuho ka sa pinakita ko at ipakikita ko pa sa iyo. So, nasaksiyan lahat ni Pablo yun. Habang nasa lupa siya, ang ating Panginoong Yesus ay nasa langit naman siya. Pinakita niya. Kaya, nagpapasalamat na si Pablo ngayon. Anong dahilan? Bakit niya inusig nilait si Jesus?
sa kawalan niya ng paniniwala o pananampalataya sa Kanya. Yan ang pag-amin niya noong hindi pa ako mananampalataya sa Kanya. Kaya lahat ng tao po, ang ginawa natin, yung gusto natin, yung ginawa ni Pablo, yung gusto niya. Ngayon, sa panahon natin, pag magsisi tayo, tanggapin natin, isuko ang buhay natin kay Jesus, doon po magkakaroon ng pagbabago, reformation ng ating buhay. Kaya lahat po tayo mga gumagawa ng masama, may pagkakataon pa po tayong mabago ni Jesus kung isusuko natin sa Kanya ang buhay natin. Alam nyo, lahat naman po tayo biktima lang ni Satanas. Ginagawa lang po tayong laruan. Pinagpupugpug po ang mga ulo natin, hindi natin makontrol, gawa na. Nakapangyarihan si Satanas. Pero pag sinuko mo ang buhay mo kay Jesus, wala na magagawa si Satanas. Bakit? Kung kay Jesus ka na, hindi na uubra si Satanas. Ang kapangyarihan ni Satanas sa atin, talagang malaki, makapangyarihan. Pero pagdating kay Jesus, wala, talo siya. Bahagi lamang siya sa mga nilikha ni Jesus yan. Kaya isuko po natin ang buhay natin upang yung nilahan ng Diyos sa atin, noong una pa man, sa mabubuting gawa, yun po dapat ang lakarin natin. Alam nyo, ngayon nangyayari sa ating bansang Pilipinas, napakayaman ng bansang Pilipinas. Napakayaman po. Pero bakit 75% mahirap sa kabila ng mayaman ng Pilipinas? Kasi po, hindi naman ginagamit talaga sa tama yung yaman ng Pilipinas. Kung gamitin lang po, ay, baka sobra-sobra pa, magahan ang buhay eh. Saan ba kayo makakakita? Yung mga materialis na kailangan ng ibang bansa, dito lang nila kinukuha sa Pilipinas. Kagaya ng Black Sun. Napakayaman po pala natin sa Black Sun. Oh, saan po dinadala yan? Dinadala sa ibang bansa, ginagawang mga metals. Tapos pag metals na yan, bibili naman natin sa kanila. Mas mahal. Kung kumuha siya sa atin ng Black Sun, 10 piso, 10 piso lang, sabihin mo na, 10 piso ang halaga. Pag ginawa ng gamit doon sa ibang bansa, dinala dito, o magkano? 20 pesos na. Pero kaya mayaman po ang Pilipinas eh. Sayang nga lang, hindi nagagamit sa tama. Kaya ngayon, average ratio is 25% nakakahangat, 75% ay mahihirap. Sana po, isuko na po ang buhay natin kay Jesus. Siya lang po pwedeng magpabago sa ating mga ginagawa. Salamat Panginoon Diyos, pinakita mo sa amin ang katotohanan na kami palang mga taong nilikha mo ay nilahanan mo kami noon pa man ng mabubuting gawa. Pero bakit hindi namin nagawa? Dahil meron pong diablo nag-isawsaw. Salamat at dumating ang panahon ngayon sa aming panahon na meron kang salita upang amin naman may bahagi sa iba. Salamat po, aming Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video, i-share nyo po sa iba. Mainam nang mag-share kayo sa ganitong mga pagkakataon. Yung may mga mapupulot silang haral ng Biblia. Po. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Sister Cheryl, i-pray muna tayo. God bless us all po.